sa paglaban para sa mababang presyo ng langis pamamagitan ng mas mababang buwis. Kaya mataas ang presyo ng langis dahil sa mataas na buwis. Cebu, ang inyo pong pagkalinga sa kanila. Magandang umaga po sa ating lahat. Ano po? Katulad po na nabanggit ni Kunsel Dennis at ng iba ni Kunsel Aye, kami po ay nandito para sumuporta. Ano po? Hindi po ito panahon ng politika. Siguro naman po hindi lingid sa atin kung ano yung nangyayari sa ating bansa. Una po, talamak ang nakawan sa ating pamahalaan. Sadlak sa kahirapan ang ating mamamayan, lalo na ito pong pagpasok na kahirapan ng pagtaas ng presyo ng gasolina at ng langis. Nandito po tayo para isa sa maging boses ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas na madinig. Hindi lamang dahil meron tayong congressman na tumitindig sa kapakanan ng ating mga kababayan, kung hindi para pakinggan ng mga nanunungkulan, pakinggan kung ano ang kalaingan ng ating mga kababayan. Alam ko po na si Congressman Leandro ay isinusulong ang pagbaba ng VAT. Ibaba ang VAT dahil ito ang isa sa nakikita natin na magiging solusyon para mapagaan at mapaginhawa ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Bukod pa po dito, siguro naman huwag tayong makalimot sa nangyayaring nakawan na talamak sa ating bansa. Dapat ito'y mapunta sa kapakanan ng ating mga kababayan, hindi sa bulsa ng iilan na ating mga pinagtitiwalaan. Sana po mga kababayan, kahit tayo sa unang distrito ay kokonti lamang sa ngayon, maging boses tayo na makita at madinig ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas ang ating pinaglalaban. Huwag po tayong magbingi-bingihan at huwag tayong manahimik sa panahon ngayon. Ito na ang panahon para madinig ng ating pamahalaan na sila ay may tungkulin at obligasyon para sa kanilang mga kababayan. Tayo po ang naglagay sa kanila at sana ang boses natin ay pakinggan din nila. Huwag lamang sana sa Kongreso ay isang tao lamang at titindig. Alam nila kung ano tama. Samahan nila. Huwag silang matakot. Dahil ang obligasyon nila,
ay dapat tungkulin at paglingkuran tayong mga mamamayan. Di po ba? Alam nila yan. Nagbibingi-bingihan lang sila. Tama po ba ako? Sana po, alam mo na lahat na nanunungkulan ang puso nila ay paglingkuran ng kanilang mga kababayan. Sana sa pagkakataong ito, unahin nyo ang kapakanan ng mamamayan, lalong higit ang mga nasa baba. Dahil sila ang talagang nakakaranas ng kahirapang ito. Sa pagtaas ng bilihin, kami, ang mga mamamayan sa baba, mangingisda, magsasaka, magta-tricycle, at lahat ng mga trabahador, sila po ang nakakaranas nitong problemang ito. Kaya ito pong araw na ito, araw na kagitingan, kami mga Batanggenyo, ang una magpoposes sa ating pamahalang gobyerno ng Malacanang, kagalang-galang Presidente, pakinggan niyo po ang aming hinaing kasama ang buong mamamayan ng Pilipinas. Sana po kami ay inyong tulungan. Sana sa pamamagitan ng aming congressman, sana pakinggan ninyo sila sa ating mga departamento na kailangan po na pakinggan at kami at maramdaman nila na ang kanilang tungkulin ay para paglingkuran ang kanilang mga kababayan. Kaya po, mga kababayan sa unang distrito ng Batangas, kami, ang Mayor Tony Barcelon, at kami mga nanunungkulan na hindi na ngayon, pero kami ay ordinaryong mamamayan na kasama ninyo na makipaglaban dito po sa isinusulong natin na solusyonan ang problema hindi lamang sa pagbaba ng gasolina, kung hindi isulong ang pagbaba ng VAT. Yan po ang isinusulong ng ating congressman. Kaya po, magandang umaga, maraming salamat po, at mabuhay po ang ating congressman. Yan po, Ligaya Libiste. Maraming salamat po. Nanay sa Senado at binanggit niya doon na ang Senado ay nagdesisyon ng ibasura ang excise tax. Pero ang rehimeng Marcos ay pinag-iisipan pa, no? Mahigit isang buwan na itong nangyaring gera sa Middle East, pero ngayon ay nag-uusap pa rin hanggang ngayon yung mga committee ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang pag-usapan daw yung krisis natin sa enerhiya. Nakikisa ang organisasyon ng kababaihang magbubukid sa buong Pilipinas sa inyong panawagan na dapat ibasura na ang VAT, ang value added tax, at ganun din ang excise tax ng langis. At higit sa lahat, nananawagan tayo, alam ko kasama si Congressman Leviste, yung pagbabasura ng oil deregulation law na siyang pinagbumulan nitong tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Wala pa man yung gera sa Middle East nung nagdaang buwan, ay halos linggo-linggo tumataas ang presyo ng langis. At tayong mga kababaihan, ang todo-todong nahihirapan dito sa walang patlang o yung price shock ng presyo ng langis dahil tayo yung nagbabudget. Ano po? Kaya hindi kataka-taka, ang daming mga nanay dito na nagbahagi dun sa nananawagan na dapat lang ibasura yung excise tax ng langis. At hindi lang nanay sa Batangas ang nananawagan dito, kundi yung nanay sa buong Pilipinas na apektado dito sa napakataas na presyo ng langis. At nagpupugay ako sa inyong Congressman Leviste, dahil siya pala yung congressman na nagpahayag, na todo-todong pagpapahayag para sa pagbabasura ng excise tax at ng value added tax. Tama po yan. Dapat marami pang kongresista ang katulad ni Congressman Leviste na magpapahayag ng pagbabasura nitong excise tax at value added tax, dahil kitang-kita natin nung nakaraang taon saan ba nakapupunta yung buwis na kinokolekta ng gobyerno sa ating bansa. Napunta lang po sa korupsyon, ano? Bilyon-bilyon ang napunta sa buwis ng mamamayan sa
korupsyon. Pero hanggang ngayon, wala pang napapanagot, wala pang napapanagot, wala pang nakukulong, wala pang napaparusahan doon sa pinuno ng korupsyon sa ating bansa. Tama o ba? Tama. Kaya, ganun na lang ang aming pagsuporta sa inyong laban, no, ng pagbabasura sa mga ito. Tayong mga magsasaka, mga kababaihan, mga kabataan, mga maningisda, ang pangunahing apektado dito sa napakataas na presyo ng langis. At ang mga magsasaka, katulad ninyo, yung mga magsasaka sa buong Pilipinas, ay nakatingin na sa malayo kung sila pa nga ba ay magtatanim sa darating na Mayo hanggang Hunyo dahil wala pang nagagawa yung gobyerno doon sa panawagan natin na support production subsidy sa ating mga magsasaka. Hindi sapat yung 5,000 oil subsidy na ibinibigay niya sa ating mga magsasaka.